ko. Welcome to another camping video. Andito tayo ngayon sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal on our way to Mahogany Nature Camp. We wanted to celebrate our birthdays this month by going camping. Gaya lang nung last year. Ito nga pala yun. At ito naman ang preview ng magiging camp natin this episode. O diba, ang swerte namin, lagi na lang maulan at binabagyo. But kidding aside, regardless of weather, thankful pa din kami for another year. Anyway, malapit na tayo dito sa pasukan papuntang campsite. Very accessible nga lang pala to, at malapit lang sa highway. And ito na yon. Oops, lumagpasong tayo ng konti. From Marilaki Highway, meron lang rough road na about 1 minute drive pero kayang-kaya naman ng aming Honda Jazz. Ang plano namin for this camp ay mag-spend dito ng 3 days and 2 nights para mag-chill at enjoy lang while celebrating our birthdays. Pack light lang at wala masyadong cooking. By the way, hindi sila car camping site kaya okay na din talaga na konti lang bit-bit naming gamit. Well, at least compared to our usual. Earliest time for check-in ay 2 p.m. at ang check-out ay 12 noon the next day. At sa pagpasok mo sa camping area ay talaga namang mamamangha ka. Kakaibang feeling yung parang nasa gitna ka ng gubat pero alam mong safe na safe ka at may mga conveniences pa din ng CR, kitchen, swimming pool, and other amenities. Kaya okay na okay for beginners tong campsite na to. Di mo na kailangan mag-alala kung wala ka pang gamit at gusto mo lang ma-experience yung camping or glamping. Aside sa tents for rent, meron din silang mga cabins dito. Talagang na-appreciate namin tong mga platforms kung saan kami magpipitch ng tent. Lalo na't meron nang nakakabit na tarp. Perfect sa ganitong maulan na panahon. Di kami masyado nabasa, di pa naputikan. Need na lang lagyan ng konting support yung tarp kasi masyadong mababa.
Madami nga pala kayong makikita ang mga pusang gala dito. But more on that later sa video. Bukod pa yan sa mga ibang alaga nilang hayop like etong mga ibon at baboy ramo na talagang dagdag pa jungle feel sa ambience. Andito naman yung restroom and shower katabi ng kitchen. Medyo dumidilim na kaya saing na muna kami para makapag-dinner at sleep ng maaga. Isa pa sa gustong-gusto namin ay pwede mong gamitin lahat ng mga cookware nila dito, kasama na ang gas at utensils. Syempre, make sure na hugasan nyo after gamitin. Pati drinking water libre na din. O diba, sulit na sulit. 1K lang for 2 packs if you will bring your own tent. Tara, kain! Nagluto na lang kami ng instant ramen para syempre may mainit na sabaw sa ganitong malamig na panahon. At bumili na lang ng lempo for dinner. At habang patapos na sana kami kumain ay bumuhos na ang malakas na ulan. Sa tagal namin nagantay at umasa na titigil ito ay napilitan na din kaming tumakbo na lang papasok ng tent. Ano ba? Umiikot kasi. Diba? Wow. Oh my God. Ay? Ano ba? Okay. Yes. Okay. Sa pagising ko ng around 5:30 AM, ito ang itsura ng lugar. Akala ko nasa movie ako ng The Blair Witch Project. Pero kidding aside, never naman namin na-feel na nakakatakot or di safe itong lugar. Well lit naman sa gabi at andito din yung ibang staff. Habang nagpe-prepare ng breakfast si Teng, sumilip muna ako sa dulo ng campsite at meron palang view deck dito. At eto na nga yung view. Kahit malapit lang to sa highway, di ko in-expect na ganito yung makikita ko. Napaka-breathtaking talaga lalo na pag nababalot ng fog yung mga kabundukan. Okay, balik na muna tayo dun kay Teng kasi nagugutom na ako, so breakfast muna. Don't worry, tutur ko kayo sa buong campsite later on in this video. Ito yung simpleng breakfast namin. Pritong itlog lang at yung tirang rice and liempo kahapon at solve na kami. Syempre, basta may freshly brewed coffee. Ito talaga yung isa sa mga favorite moments namin habang nagka-camping. Yung i-enjoy lang yung view habang umiinom ng mainit na kape. Walang sali-salita, just enjoying the moment. Sabi nga nila sa TikTok, This part of my life is called peace. O diba? Pack na pack with the music. Ganyan mismo yung feeling. Ito na siya pumesto. Napansin ko nga pala itong isang pusa, masyadong dumidikit sa akin. Nilalamig siguro at naghahanap ng warm body. Nasaan na kasi yung mga kasama mo, Miming? Trinay ko pang lumipat ng pwesto at talaga naman lumipat din at tumikit ulit sa akin. Ewan ko ba? Between me and Teng, hindi naman ako yung cat lover sa aming dalawa. Pero bakit sa akin siya dikit na dikit? Eto din siya nung lumipat kami ng pwesto sa kubo dahil sa pabugso-bugso ng ulan. Feeling ko naghahanap to ng mga ampon sa kanya. Well, actually nga, nung nakausap namin yung caretaker ng campsite later on, hindi daw talaga sa kanila yung mga pusa na to. At dumami na lang sila dito. Gusto niya nga na mag-uwi kami ng isa.
Sana nga lang kung wala kaming aso at 4 na pusa sa bahay, why not? Kayo, baka gusto nyo. Sa halagang 1K overnight for 2 packs, may mauwi pa kayong pusa. Sobrang great deal na, di ba? Ano ko? Mattress? Excuse po, excuse po. Padaan. Excuse. Okay, thank you. For our lunch, umorder lang kami ng food sa malapit na resto. In case you're wondering, wala nga palang signal dito sa campsite. Well, technically meron lang specific na area na nakakatanggap ng signal ng smart. Nakisuyo lang kami sa caretaker para makatawag at magpa-deliver nitong bulalo. Meron din internet for 100 pesos per day kaso halos nawawala din for almost the majority of our 3-day stay. Kaya wag kayong mag-expect na makakapag-work remote kayo dito. At sa hapon naman, tuloy ang aming pagtambay kasama itong clingy cat. Ba? Ay, nako. Paano ako aalis dito? Lagay mo na nga sa ano yan, cooler. Tayo ka. Tayo ka. Ano na? Hindi tayo alis dito. Ito na lang. At nung inantok kami ay umidlip muna sa tent. Syempre, sumunod naman tong si Miming. Medyo napasarap nga lang yung aming pagnap kasi mga 9 PM na kami bumangon at gutom na gutom na. So ito ulit ang tirang bulalo at meron kaming hinandang special birthday cake. I mean, kainin pala, hindi cake. Isang simpleng birthday celebration na wala nang kailangang bonggang handaan. Importante ay masaya kami lalo na pag ganitong nagka-camping. On our third day, mas lalong tumindi pa ang weather at ang lakas na din ng hangin. Anyway, since last day na natin, rain or shine, ikutin na natin tong buong campsite. Nga pala, Sunday yung first day namin dito. So it's Tuesday now kaya wala nang ibang campers dito. Pero nung Saturday, madami daw pumunta dito for their team building. Kaya yun, manage your expectations na lang kung pupunta kayo ng mga Friday or Saturday overnight. Sarap sana magduyan dito sa gitna ng mga puno, kaso basak-basa na sila ng ulan. Itong A-frame houses or cabins naman nila cost 2,500 pesos for 2 packs. Additional 500 pesos for a max of 3 adults or 2 adults and 2 kids. As mentioned earlier, kung wala kayong tents, you can rent these kasama na ang 2 pillows and blankets for an overnight stay for 2 packs.
Here's another view deck which also serves as another platform to pitch additional tents. Itong stairs on the right will take you dun sa front ng property, papunta dun sa mga villas nila. Dito muna tayo sa left side, papunta dun sa hanging bridge. By the way, itong mga kubo, pinaparent din usually for day visitors. Andito na tayo sa opposite side ng hanging bridge. Sa dulo neto yung kubo kung saan kami tumatambay. Doon din yung tent area namin as well as yung kitchen and restrooms. So, eto yung mga maiingay na ibon na maririnig mo all throughout your stay. Mga lovebirds na nakakage nga lang sila. So ayan, naikot na natin yung forest area kung nasaan yung mga A-frame houses at mga tents. Ito naman dito sa right side yung function hall nila. Now from the main entrance, dito naman tayo sa left side, dito sa mga villas for rent. Smaller villas cost 3,500 for 4 packs, then add 500 pesos per packs up to max of 7 packs. Bigger villas naman cost 6,500 pesos for 10 packs, then add 500 pesos din per packs, max of 16 packs. Madami din pool areas kaya di kayo kailangan magsiksikan sa isang lugar. Dito sa may swing area lang daw makakasagap ng smart signal. So dito tumawag si ate nung nag-order kami ng bulalo kahapon. At ayun na sa baba yung basketball court na dinaanan natin kanina. So as you can see, pwedeng-pwede tong place na to for company events and team buildings. At full capacity, gamit yung mga villas, cabins and tent, I think pwedeng umabot ng 100 packs dito. Pero kung private couple lang kayo or just someone who prefers a more intimate and peaceful camping experience gaya namin, better inquire before you book or avoid yung Friday and Saturday overnight stays. Okay, balik na tayo kay Teng para mag-breakfast at mag-pack up na. Eto, di ko na alam kung pang bonfire ba o kawa bath.
Pasagot naman sa comments. Ayun yung kanin. At ito yung breakfast namin. Yung pre-cooked beef tapa kasama nung binili naming liempo from Baliwag. Sarap din pala siya at ang lambot ng beef. Diyan ka pa din. Feel at home ka dyan, ha? Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to us. Maulan. Lagi namang maulan. Birthday. Sana ampunin na kayo ng camp. Hoy Mimi, gising na at uuwi na kami. Parang gusto mong pumasok dyan sa cooler para sama ka sa amin ah. Malay natin baka one of these days, ampunin ka ng isa sa mga viewers ng vlog na to. Pero until then, ingat kayo dyan lagi ng mga kuting mo, okay? Bye!